ang labo nitong prosecution para sa akin. 'Di ba naging Vice President lamang si Binibining Sara Duterte noong 2022, 'di ba? Opo. July 1, 2022. Gusto nitong prosekusyon ay isampina ang kanyang mga bank records. Buong buhay na yata gusto Oo, kalkalin eh. mula 2007. Ano ba naman yan? Ganun ba talaga yun, sir? Hindi pwede yun. Ayun. Ito ang natatawa ko ha. Ito. Kalkalin muna natin yung argumento ng prosekusyon bago yung depensa. Ito Opo. ay opinion ko lamang po. Ha? Okay. Sabi ni Chel Jokno, medyo bombastic eh. As if naman makukuha sa pagiging makata o dun sa acting o sa mga makatatamis na salita ang katotohanan. Sabi niya, yun daw paglilitis ng impeachment court is a power that nothing and no one can handcuff. Tagalogin mo! Wow. Tagalogin mo! Yun ay mga gawain na hindi po pwedeng pigilan ni naman. Yan. Okay, sabi naman ni Attorney Wesley Poa ay hindi pwedeng maging weapon of a fishing expedition. Tagalogin mo! Tagalogin mo! Hindi nyo pwedeng maging armas yan para sa inyong paghahanap ng mga mga detalye. At saka hindi Parang daw ganun pwede eh. mag-fishing kasi ayaw tayong papasukin sa Baho de Masinloc. Oo. Hinaharang na eh. Hinaharang. Wala Anyway. nang fishing ground. Wala namang connection yun. Wala namang connection yun Okay dito. po. No? Dagdag Eto, lang. okay. Suriin natin. Sabi ni Chel Jokno, dapat daw tignan. Umpisa 2007, Vice Mayor si Sara Duterte noon. Ibang posisyon na yan, sir. Umpisa 2007 dahil kung nagpayaman daw si Vice President Duterte nung siya ay Vice Mayor pa lamang, hindi siya naaangkop o hindi niya deserve manatili bilang Vice Presidente. Presidente. Okay, yung number 1. Ngunit! Sabi naman ni Attorney Poa, Opo. sabi na nga dun sa Duterte, case na kamakailan lang nilabas. Ang sinusuri lamang sa impeachment ay yung mga nagawa ng isang tao kung siya ay impeachable officer na. Ibig sabihin, mula nung siya ay naging vice-presidente. May sinasabi silang obiter dicta, etc. Ngunit, common sense lang eh. Di ba? Common sense lang. Okay, unang-una, bigyan natin ng simple, oversimplified, pero madaling maunawaang halimbawa. Opo. Okay. Nagkaroon ka ng girlfriend noong 2022. Naging mag-boyfriend-girlfriend kayo. Since 2022. Since 2022. Yeah. Biglang ngayon ay nagkatampuhan kayo. Inakusahan ka ng girlfriend mo. Oh. Ikaw, babaero ka. Sabi mo, Biglang-bigla? ako? Hindi ako yun ha. Ako hindi ako babaero. Ako yung pampababae ay labag sa aking pananampalataya. Yun. Sapagkat nakasaad, mga kapatid, sa unang Korinto 6, ang talata ay 9, ay ang mga nakikiapid ay hindi maliligtas. Kaya po palagi at patuloy at walang tigil ang aming paalala, mga kapatid, bago magtapos ang programa, na huwag kayong makiapid. Di ba? Di ba lagi Opo. naman Lagi nating huwag pinapaalala. makikiapid. Yes. Ano to? Theoretical. Opo. Ikaw, sabi niyong babae, ngayon 2026 ha, babayero ka. Sabi niya, paano mong nasabi yan? Yun. Pagka ikaw ay may girlfriend, meron ka pa rin ibang girlfriend. Minsan dalawa, tatlo pa. May reserba? Oo, sasabihin mo, hindi, ako! Ako! Sige nga, sabihin ng girlfriend mo, patingin ng mga text messages sa cellphone mo. Binobo. Mula noong 2007. Ay, wala na yun. Oo. Malabo na yun.
teka muna. Di ba? Kailan ba tayo naging mag-boyfriend? Di ba? 2022. Kung nambababae ako noong 2007, hindi pa nga kita kilala noon eh. Pagpalagay mo ng babaero ako noong 2007, 2008, bakit mo titignan? Wala na yun. Foul na yun, foul. Yun nga ang sinasabi Common sense ko. lang po yan, sir. Tingnan mo, umpisa nung naging mag-boyfriend tayo. 1K Unang babae ko. na. Yung aga na. Maraming Congratulations. salamat. Thank you, guys. Happy 1,000 live viewers sa DCR. Huwag mong titignan yung 2007. Huwag ka mag-throwback. Yun, ganon ka. Mali naman po yun. Ang halimbawa na gustong gawin ng prosecution. Gustong kalkalin. Fishing expedition nga. Sapagkat kung ikaw ay noong final mo yung articles of impeachment, kung kayo ay parehas dun sa House of Representatives at hindi nyo ni-railroad yan, yung sinasabi nyong unexplained wealth, alam nyo, anong taon ba nagka-accumulate ng unexplained wealth ang Vice Presidente? 2002, 2003, 2004, 2005? Di ba? Hindi alam. Ano ba? 2022, 2023, 2024? Hindi nyo alam! Ibig sabihin, nanghuhula kayo. Ayan, true and false lang Nanghuhula yan. kayo, ni-railroad nyo. Kasi di ba, actually sa isang forum, nagde-deliberate pa lang, mini trial pa lang yung House Justice Committee tungkol dun sa articles of impeachment, kung itatransmit o hindi. Sinabi ko na, pupusta ako kahit kanino, 1 milyon, itatransmit yan. Bakit? Kasi talagang itatransmit nila yan, kaya may basihan, kaya wala, itatransmit nila yan eh. Di ba, attorney, kasiraan nila yan pag ganon? Mga sira naman talaga sila eh. Pero paano kasiraan nila? Ano pag sisirain mo? Puro sira na nga yung mga yun eh. Di ba? Tingin ko lang po. Di ba? Di ba? Sabi ko, itatransmit yan, kaya may basihan, kaya wala. Ngayon, tinransmit sa Senate. Okay. Walang basihan, kitang-kita nyo na, kabote yung nangyari noong unang-unang articles, yung Article 4. Okay. Ngayon, gusto nila yung ill-gotten wealth. Yun ang susunod. Okay. Hindi pala nila alam kung meron nga o wala. Ngayon pa lang nila patutunayan. Bakit ko nasabing hindi nila alam? Gusto nila from 2007 to 2026, 19 years! Grabe. 19 years! Saka ka maghahanap? Ano ka? Hilo? Bago sinasabi nitong si Chel Jokno, hindi pwedeng pigilin, hindi pwedeng pusasan ang impeachment court. Mali! Mali! Anong basic precept ng konstitusyon? Ang konstitusyon po, itinuturo yan sa law school. Baka hindi na pag-aralan ni Chel Jokno kasi panay ang bisita niya sa dentista noon. Baka sumasakit yung ngipin niya. Ikaw naman. Ay, sorry po. Nung nag-aaral siya. Opo. Kasi maraming makakapitan ng tartar. Ito, ang konstitusyon po ay may 2 bahagi. Okay? Ang malaking bahagi ng isang konstitusyon ay yung grant of powers sa 3 great departments of government. The executive, the legislative, and the judiciary. Actually, legislative muna, executive, and judiciary. 6, 7, 8 article. Article 6, legislature. Article 7, executive. Then Article 8, judiciary. Ito ang pagbigay, paggawad. Ano ba ang kapangyarihan ng legislature, ng executive, ng judicature or judiciary? Yan. Yan ang malaking bahagi ng konstitusyon. Opo. That is one part of the Constitution. A smaller part, but not less important. In fact, baka mas importante pa ay yung Bill of Rights. Ano yung Bill of Rights? Yung mga articles na iba, binibigyan ng kapangyarihan ang 3 sangay ng pamahalaan. Yung Bill of Rights is a limitation on the power
Oh. Bakit kailangang may Bill of Rights? Bakit kailangang may limitasyon? Sapagkat ang pamahalaan ay makapangyarihan, Yun. lalo na ang ehekutibo. Pero lahat yan may kanya-kanyang kapangyarihan. Kapag hindi mo binigyan ng limitasyon ang kapangyarihan ng tatlong branches of government, Oo. maaring abusuhin. Ayun. Kaya may Bill of Of Rights. rights. No law shall be passed abridging the freedom of speech. Limitasyon sa legislative power. Yan. Ayun. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of the law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Limitasyon sa lahat ng branches ng government, di ba? Oh, hi, happy! Hi. 1,500 live viewers. Thank you so much. Security of the people in their persons, papers, houses, and effects shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be personally determined by a judge. Oh. After hearing the witnesses. Yun. Limitation sa power ng judiciary. Yan. Kaya wag niyong gawing No unlimited. personal property shall be taken Opo. without just compensation. Limitasyon sa Yan. eminent domain power ng ehekutibo. Yan.